So, dear colleagues, malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang, si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. At babalikan ko lang kanina, no? Meron kayong, nasabi nyo kanina na meron kayong inspection noong August 22, 2003. Tama po ba, Mayor? Opo, Your Honor. And May 3, 2024? Yes po. Oo. And then, ano nangyari ho nung August 22, 2023? Nung August 2023, wala naman pong nakitang any criminal activities doon po. Same with May 3, 2024. Ano nyo na itong may... Meron kayong in-issue na office order, no? And, Tama po. Na para mo mag-inspect, ito yung August 22, 2023. And joint inspection team of all barangays. Tama po ba? Tama po. Kasi isang page lang to, no? So, meron kayong composite team na pumunta doon? Yes po, nung August 2023, kasama po yung team namin sa munisipyo, composing of the Mayor's Office, the Engineering, the Menro, at kasama rin po ang PNP ng Porac. So may kasamang PNP doon? Kasama po, nandyan po sa picture And namin. anong objective nitong inspection team? Bakit kayo nag-issue ng ganito? Upon the request po ng PNP chief para masamahan po sila sa area. I believe bago yata yung COP namin doon para makita niya yung area, considering po talaga na ang area ng Pogo Hub ay entry-exit nga, sabi ko nga po, sa Hangidesya. Hindi talaga sa Porac. So hindi nyo i-inspect dito yung Pogo Hub? Sen. Sherwin, if I may just interject, nagpapaalam po ang PAOK na mauna na munang umalis. Si Yusek Cruz. Kayong lahat, pero may iwan po si Yusek Cruz. No, ma'am. Oh. We apologize. We have a meeting, ma'am. Okay, the USEC will remain. I have to leave together with DOJ Yakat, ma'am. We have another meeting for the filing of the cases against Lucky South this week. So, good luck po sa meeting and salamat sa inyong pagdalo, and it's good Yusek Cruz will be staying on. Salamat, sir. Salamat, Sen. Sherwin. Mabalikan ko lang, Mayor, ang objective ba ho dito ay yung pero nakasulat dito, you are hereby ordered to immediately conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 Outsourcing Incorporated located in Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac. So may target kayo. Gusto nyong i-inspect itong Lucky South 99. The PNP is requesting assistance to conduct an inspection of the said establishment and so on. So meron kayong target na i-inspect. Tama? Itong Lucky South 99. Opo, yes, Your Honor. Okay. At meron kayong pulis na kasama? Meron po. Okay. And anong naging resulta nitong inspection? With limited access po, so far wala naman pong nakitang any criminal acts or any violence doon sa area. Parang business as usual lang po. Diba, narinig ko doon sa provincial government hearing na hindi kayo pinapasok hanggang sa labas lang kayo? Itong inspection team? I-correct ko lang po yung hindi pinapasok. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon hanggang sa security office lang. Kaya hindi po sa buong area po. Okay. And by the tone of this, parang meron na kayo, and may kasama kayong police, parang meron na kayong objective
na peace and order ang inyong dapat maatupag dito eh. Yes, Your Honor. To check na rin po kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob. Hindi po kami nakapasok sa loob, So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala ho namin nangyayari talaga na that's a private property na madalas. Kasi parang ang tono, may objective kayo. No? I-inspectionin ho namin ang Lucky South 99. Sinama nyo yung police. No? Yes. Pero ang inspection hanggang labas lang. Walang Sen. tunay na Sherwin, inspection. Yeah. pwede pong magdugtong sa tanong. Mayor, kasama niyo po ba sa inspection na to si dating Chief of Police Colonel Guardaya? Kasama ho namin noong August 25, 2023. Your Honor. By any chance po yung inspection sa August 2023 na kasama si Colonel Guardaya ay siya po yung humiling nito sa inyo na inyong gawin? Yes, Your Honor. Ano po yung mga dahilan niya? Ba't siya humingi sa inyo bilang mayor na inspection ninyo yung Lucky South 99? Honestly, alam ko po noon dahil bago-bago lang siya to inspect siguro yung area of responsibility niya. Nakasama po yan. Kaya she requested the inspection. So parang just to establish a baseline or wala ba siyang concerns or maaring natanggap na mga ulat na dapat ninyong i-check as a composite team? Kung hindi po ako nagkakamali, kasama rin yan doon sa yun nga po, 'di ba, may mga na-dump na mga, kaya siguro nag-ocular na rin doon. Nauna na po yung dumping nung Yeah. siyam na tao. Talaga pong hindi lamang siguro para ma-familiarize sila Yes. dun sa area, pero talagang magre-raise ng concern po yung ganyang klaseng karahasan. Opo, kung di ako nagkakamali. At Mayor, kahit pagkatapos nung may siyam na na-dump na tao, tas humiling si Colonel Guardaya na inspection ninyo yung Lucky South 99, kahit kanina sabi ni Colonel Guardaya, hindi naman taga Lucky South 99 yung siyam, pero pambihirang klaseng karahasan yun eh. Kahit ganun po yung naunang nangyari, hindi po nag-insist yung composite team nyo na papasukin kayo. Kahit pa po private property yun. Kung may issue po ng ganyang klaseng karahasan, may mandato ang local government unit at ang local chief executive na makalampas sa security office. Opo, limited access lang po ang ibinigay sa aming team, Your Honor. Yun na nga po, Mayor, yung parang hindi acceptable na nilimitahan nila kayo, considering kayo po yung local chief executive. I believe pag mag-aalugog na po siguro, search warrant na po siguro ang kailangan nun. Salamat, Sorry. Sen. Sherwin. Yeah. Thank you, Madam Chair. Nakita ko kasi intention nitong composite team. Meron kayong BPLO, may zoning officer, may sanidad, may mayor's office representative, at may PNP. Actually, ginagawa ho talaga yan ng mga LGUs. Kahit ako, ginagawa ko ho yan nung mayor ako. Dahil ang police, by its own, hindi pwedeng pumasok. Kakasuhan ho talaga sila. Pero ang pwede lang makapasok is LGU. Dahil marami silang powers. Meron kang sanidad, meron kang zoning officer. Kaya nakita ko dito, ang intention, para makapasok sila sa loob. Kasama yung police. Yes, Your Honor, pero
Talagang limited access lang po ang ibinigay Correct. nila. Ang pinagtataka namin ni Senator Risa is bakit hindi nyo in-insist? Andyan yung intention eh. Bakit hindi nyo ho in-insist? Opo, Dahil meron na kayong, parang sa tono ho nito, may target tayo, Lucky South 99. May PNP tayo kasama. Composite T para makapasok hanggang loob. Nandyan na ho lahat. Bakit ho tayo biglang parang hindi ho natin tinuloy yun? Oo, kung nag-insist po yung team, baka kami naman po ang kasuhan. Meron bang, nung umatras na ho itong team na ito, I'm sure rineport ho sa inyo, tama po ba? Yes, Your Honor. Anong ginawa niyong pagkasunod? Dahil wala naman pong report na any criminality na nakita doon, kaya wala naman po kaming wala naman na-report sila na any violence nga. Pero may kasama kayong PNP eh. 'Di ba ho, kung ang intention niyo hindi ho peace and order, hindi ho kayo magpapadala ng PNP. 'Di ba may intention kayong meron ho kayong objective eh. No, kaya may PNP ho kasama. 'Di ba? Opo, kasi sila po yung nag-request nung pagpunta po doon. Kaya kasama namin sila. Meron ba ho kayong pagtapos ho niyan, meron ba ho kayong i-report, let's say, sa police na hindi ho kayo pinapasok, hanggang labas lang ho kayo? Wala, kasi para sa akin, walang inspection na nangyari. Ang nakasulat ho dito, conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 outsourcing. Di ba ho, pag nasa labas lang, you don't conduct an inspection. Let alone, you don't see the operation. Yun po ang nangyari talaga na hindi kami pinapasok. Kaya wala po kami sigurong na-report dahil wala naman nakita na crime, Your Honor. Wala talaga makikita na crime kung nasa labas, di ba, Mayor? Kung nasa labas ka ho, hindi niyo talaga makikita yung crime. Yun lang ang nakikita ko ho dito. Walang inspection ho totoong nangyari. At ang tinatanong ko naman ngayon, alam niyo ho, narinig ko rin sa mga doon sa provincial government, pinanood ko ho to in 2 hearing. Sinabi niyo na hindi kayo pinapasok kasi baka makasuhan kayo ng trespassing, etc. Ang ini-insist niyo, hindi ho kayo pinapasok. Ang tanong ko ngayon, nung hindi kayo pinapasok, meron ba kayong ginawang mga action para malaman ho to ng otoridad na hindi kayo pinapasok? So far po, dahil wala naman kaming nakitang with limited access din po, wala naman din po kaming may re-report, Mr. Chairman. Limited access nga because hindi kayo pinapasok. But did you make any subsequent action? Let's say, nag-report ho kayo sa provincial government na hindi ho kami pinapasok. Nag-report ho kayo sa provincial director na hindi ho kayo pinapasok. Dinocument niyo ho ba yung hindi pagpasok? At gumawa ba kayo may mga action ba kayong ginawa na para makamit niyo yung objective niyo of inspection? May joint inspection report po kami na sinubmit sa inyo po. Nag-report ba, sabi nga na Chair, nag-report ba kayo sa PAGCOR na merong hindi kami pinapapasok? Kasi ang punto ho natin, inspection ho to eh. Ang punto ko kasi, kung noong August 22, 2023, nagawa nyo yung inspection at naniniwala ako na andun na ho yung mga kriminal na yon. Dahil sa lawak ho nito at nakita ko hindi ito masiset up in 1 month or 2 months eh. Taon na ho sila nag-ooperate doon. At kung nagawa itong inspection, doon pa lang, mahihinto na natin itong problemang ito. So, ang tanong ko ho, bakit ho tayo huminto nung hindi na tayo pinapasok? Bakit tumigil na ho tayo doon? Yun ang nakadedetect ko ho dito sa mga dokumento eh. Opo, Senador. At doon sa testimonial nyo, doon, again, no, pinanood ko ho yun. Narinig ko ho, sinabi nyo na hindi kami pinapasok dahil baka ma-demanda ho kami.
Yes, yes, Your Honor. So alam pero nyo, hindi kayo... nandyan po sa joint inspection report namin yung nakita ng dun sa limited access po namin. Opo, kasama naman po namin ang police. May palagay ko meron din silang actual report to report to the higher-ups. Pero napakababaw po yung discovery nila. The team found that the wastewater overflowing along the road due to the absence of drainage canals outside of the premises connecting to the water outfall. So ito lang ho yung kanyang na-report. Sana ho nakita niya na merong human trafficking, meron hong mga, sabi nga ni Yusek Gilbert, nakakalat ho doon yung torture equipment. No? Sana nakita ho natin yung prostitution. Ang nakita ho nila walang outfall dahil nasa labas lang ho sila. Yeah. Maybe kailangan din namin ng search warrant po para makapasok. Hindi niyo ho kailangan ng Mr. search Chair. warrant. Tsaka ho, yung sinasabi niyo kung bakit yung PAOK kailangan ng search warrant, ang LGU, kakailangan, mali ho yun. Ang simple answer, LGU kayo, sila hindi elected official. Kaya kailangan ho sila ng search warrant. Meron ho kayong visitation powers at inspection powers. At sang-ayon po ako kay Board Member Canlas. Sinabi niya kung mayor siya, makakapasok siya. At sasabihin ko sa inyo, nag-mayor po ako na 9 na taon, nagagawa rin ho namin yun. At ako, natatandaan ko, kung meron ayaw magpapasok, lalo ako nagdududa. Tsaka mayroon din ho ako nakita, Mayor, na meron ho kayong pinasarang waterfalls, yung Tago Falls. Your Honor. Meron ako nakita sa internet na meron ho kayong inutos na closure ng Tago Falls. Tama po ba? Opo, meron po. Bakit nyo ho pinasara yun? Ang Tago Falls kasi is a man-made dike lang na pwedeng mag-collapse anytime, na pwedeng mag-endanger sa buhay po ng mga tao. At ito po yung dinadaluyan ng mga kanal ng isang barangay na pinatest namin yung water, talagang positive sa coliform, kaya hindi po siya talaga fit na paliguan. Pinasara nyo? Pinasara nyo itong Tago Falls? Yes, Your Honor. At may natuwa ba? Nagalit ang tao? Natuwa po sila. Natuwa. Naintindihan nila yung explanation namin na hindi po talaga pwedeng paliguan kasi it will endanger their life. Kaya nga nakita ko, Mayor, meron ho kayong political will magsara. No? Meron ho, nakita nyo na hindi maganda itong nangyayari sa Tago Falls. Balita ko, kilala ito sa lugar ho ninyo. Balita ko, nung unang sinara ho, marami nagalit, pero dahil sa kabutihan ng bayan, sinara nyo. Pero dito ho sa Lucky South 99, hindi kayo pinapasok. Hanggang labas lang kayo, nakita nyo lang yung drainage sa labas. Pero hindi nyo in-insist, hindi nyo ginamit yung political will nyo. Your Honor, the Tago Falls is totally different from the yung Tago Falls kasi wala talagang may-ari niyan. Parang nandun lang po sa isang barangay na dumadaloy yung dumi. Then parang nakita ng mga tao na parang magandang paliguan dahil nung mga mainit po yung panahon na ginawa nilang paliguan. Kaya you cannot compare it po talaga sa Lucky South o sa Pogo Hub and the Tago Falls. Malayo po. Sorry po. Ang punto ko lang, Mayor, is the concept of political will. If you exercise political will dito sa Tago Falls, bakit hindi nyo na-exercise political will dito sa Lucky South 99? Mas malalaho yun. Nakita naman ho natin. Diba? Mas malalaho yung nangyari ho doon. Yun ang punto ko. No?
At doon po sa position paper niyo ho, I'm sure under the guidance of your lawyers, marami ho kayong sinight na mga legal basis kung hindi kayo makapasok doon. No? Dito po sa dito ho sa position papers ho ninyo na marami kayong legal basis. Dapat naghanap rin ho kayo ng legal basis kung paano makapasok. Ang tinignan ho natin yung legal basis na hindi ho tayo makapasok eh. Ang punto ho natin, kung tayo ho nakapasok, wala na ho tayong pinag-uusapan ngayon. Yan po yung aking punto. So, Madam Chair, I am terminating my question for now kasi I've emphasized my point is the LGU, marami hong kapangyarihan ng LGU. Malawak po yung kapangyarihan niya pagdating sa general welfare, lalo na peace and order. Malawak na malawak ho yan. At nakita ko, sana gagawin nyo na sana pero hindi nyo tinuloy eh. At nagdududa ako, bakit hindi tinuloy? No, bakit hindi tinuloy? And then, nadagdagan na, kung bubuuin yung istorya, hindi tinuloy yung inspection, nakapagtayo during pandemic, yung BPO, yung pagbabayad ng buwis, hindi kompleto. 2019, 2020, 2021, hindi kompleto. Parang pag binuo mo yung larawan, parang matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umurong ho tayo. Yun ang aking pananaw dito. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Yun po yung aking pananaw. Personal ko ho yan, kaya pwede ho kayo mag-agree, pwede kayong hindi mag-agree, pero yan po yung aking pananaw. So, thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Sherwin. Dugtungan ko rin lang, Mayor, yung tanong na iyon o yung puntong iyon bago natin i-suspend itong hearing, the resource persons. Kasi po dun sa ulat ng GMA Network, iniulat na sinabi ninyo that he did not receive any complaints from victims in the Pogo and emphasized that he would have asked for a search warrant to rescue them if only complaints were made. Kaya lang po nung March 2024, nag-raise na po ng red flags ang PNP. May kopya po kami dito, sulat ng Provincial Director, Police Colonel Basilio sa inyo, March 24, 2024. Nire-raise yung issue ng grave concerns and problems of peace and order, kaugnay ng all forms of criminality and illegal activities in the province. At particular, sinasabi dito ni Colonel Basilio, there were reported incidents in the province involving the Pogo, which have been used for illegal activities such as money laundering, kidnapping, and other violent criminal cases. Kaya't meron sila ditong, we respectfully request assistance from your good office, particularly for the identification and closure of Pogo companies which are operating in the municipality of Porac without necessary permits. The Chief of Police of Porac, MPS, Police Lieutenant Colonel Palmira Guardaya shall coordinate with your good office on this undertaking. So, kahit pagkatapos po nung nabigo or naudlot na inspection ng 2023, meron pong request mismo ang police or provincial director na kaugnay ni Colonel Guardaya magsagawa kayo ng inspection. Natuloy po ba yung inspection na iyon, Mayor? Madam Chairman, before that, if I may read the Supreme Court ruling on what we are talking right now. Mayor, pakisubmit na lang po in writing para sa aming paggabay. Kasi well, actually, lampas na po ng 3:00 at hindi po kami makahain ng merienda po sa inyong lahat. Kung maaari lamang po bago ako mag-suspend, at least yung sagot dito sa isang huling tanong ngayong hapon, kung natuloy na po yung inspection ng March 2024, base po sa sulat ni Police Provincial Director Basilio. Yes, Your Honor. Based on the letter of Provincial Director Levi Hope Basilio, that
Colonel Palmyra will coordinate with us. Hindi po nakipag-coordinate sa amin si Colonel, pero nonetheless, tinuloy pa rin po namin yung aming joint inspection team. And same rin po ang nangyari. Doon lang sa guardhouse kami pinapasok. Limited access. So, again, Mayor, kinailangan kong makiisa dun sa pagkadismaya at hindi pagtanggap ni Sen. Sherwin. Ganon din po yung aking pananaw. Sa ganon lamang, kalimited din na pag-exercise ng mandate nyo at limitadong pagtugon sa hindi katanggap-tanggap na pagbawal, no, paghaharang ng Lucky South 99 sa inyong inspection. At kahit pa, nandun na po yung koordinasyon, hindi na lamang ng municipal police, pero ng provincial police. So, opo, yes, Mayor, last quick word kasi isususpend ko na po ito ngayong araw. If I may read nga po yung Supreme Court decision, parang kamukhang-kamukha po ito nung ating nangyari sa amin. Hindi na po kailangan sa ngayon, Mayor. Pakisubmit na lamang po in writing iyon para sa aming paggabay. Pwede na lang po nating talakayin kung kinakailangan pa sa susunod. We'll submit po, Salamat Your Honor. po, Mayor. So, dear colleagues, malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan, iisang tao lang, si Mayor Alice Guo at si Guo Huaping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Si Guo Huaping ay isang Chinese citizen na parehong magulang ay Chino. And this is based on official records from BOI, as well as Alice Guo's own declarations in bank documents. A Chinese citizen who managed to fraudulently obtain the status of a Filipino citizen, run for mayor, and gain the trust and friendship of very powerful and influential Filipinos, some of whom seem to include high-ranking politicians. A Chinese citizen involved in a deeply rooted network of the most heinous criminal activities, legitimized by the continued permission of POGO operations. Kailangan harapin ni Alice Guo ito sa susunod nating mga hearing. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Pinaglalaruan nyo ang batas. Pinaglalaruan nyo ang mga Pilipino gaya ni Miss Merly. Ginagawa nyong commodity ang Filipino citizenship. Hindi pa po tapos ang ating investigasyon. We will draw out the links between Alice Guo's companies and other criminal networks. We will look at the protectors of Mayor Alice, and we will spare no quarter. Friends, again, this is not about racism or xenophobia. Gusto ko pong ipaalala sa mga nagsasabi nito na daan-daang Chinese citizens ang tinotorture sa Bamban at sa Porac. Mayroon na ngang pinatay. We are helping them too. Nang may lubos na pasasalamat sa lahat ng mga resource persons ngayong araw, and with thanks to Sen. Sherwin and our other colleagues, this hearing is suspended.